Narinig natin sa scripture reading kung paano ipinakita ng Panginoon ang kaniyang ugnayan sa bayang Israel at tinawag niya itong my people. Ito ay isang kagalakan kung sabihin ng Diyos, kayo ang aking bayan. Isang malaking kagalakan na sabihin ng Diyos sa atin, kayo ay aking mga anak. Narinig din natin ang panalangin para sa ating bansa at dito'y ating nakikita ang talagang kaguluhan at maging ang mga unbelievers ay nagsasabi, ano na nangyayari sa ating bansa? Ang ating mga leaders o mga dapat na namumuno sa atin ay siyang nagiging huwaran ng pagkakaisa, ngunit ngayon ay nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Ano ang masasabi ng Diyos sa ating kasalukuyang nararanasan sa ating bansa? Maaari natin itong maikonekta dito sa unang kabanata ng Isaiah at bilang unang kabanata at ng bago nating pag-aaral ng Book of Isaiah ay masasabi natin na ang ministeryo ni Isaiah ay ang unang-una, ito ay patungkol sa bayan ng Huda. Bakit nagkaroon na ng pagpapahayag or mention ng Judah? Dahil dito sa panahong ito, it became a divided Israel. Dati ang tawag sa kanila ay Israel, one unified nation. At ngayon, sa panahon ni Isaiah, ay meron ng Judah at meron ng Israel. And that is because of division. Kaya dito ang ministeryo ni Prophet Isaiah ay sa bahagi ng Huda. At ang alam naman natin na ang tribo, the tribes of Israel ay binubuo ng 12. At kapag nababasa na natin sa mga prophets ang pag-mention ng Israel, yan ay ang 10 tribo ng 12. At kapag nababasa natin ang Judah, yan ang 2 tribo ng 12. Kung tutuusin, mas marami yung Israel na 12 tribes na magkakasama-sama. Minsan mababasa rin natin sa Old Testament prophets ang tinatawag na Northern Kingdom at saka ang Southern Kingdom. Northern Kingdom ay kung saan ang Israel o ang 10 tribo ay nananahan. At ang Southern Kingdom ay kung saan ang 2 tribo ay nananahan. Kaya itong aklat ng Isaiah ay in a sense, makita natin na ito ay parang merong political message dahil ito ay kaniyang ina-address hindi lamang sa buong kanyang kababayan o buong sambayanan ng tribo or the tribe of Judah, kundi ito ay kaniyang ipinaparating sa mga hari. Kaya nga't ang sabi ng tradisyon ay si Isaiah ay may royal blood. Dahil tignan ninyo kung kanino siya nakapagministeryo, kanino siya nangangaral. At binanggit din dito ang saklaw o panahon ng kanyang nagkakaroon ng impluensya sa mga taong ito. At isa-isahin natin, ito ay mga hari ng Huda, the kings of Judah. Para ikaw ay makapasok sa chamber o sa palasyo ng hari, ay mayroon kang koneksyon. Or kaya, if tradition is correct, si Isaiah ay royalty. Siya ay mayroong dugong bughaw. Ang kanyang magulang ay mayroong koneksyon
In fact, ang sabi ng tradisyon ay kung bakit ganun na lamang ang kalungkutan ni Isaiah nung si Uzziah ay namatay ay sapagkat kamag-anak ni Isaiah si Haring Uzziah. But that is tradition. Hindi natin ito mababasa sa salita ng Diyos. Sa umagang ito, nais kong tignan natin ang pagre-rebelde ng Judah. A while ago, the Lord owned at sinabi niya sa Pharaoh, let my people go through Moses. Dito ay meron tayo makikitang ownership ng Diyos sa bayang Israel. At totoo naman na ang Diyos ang nagpalaya sa kanila sa makapangyarihang kamay ng Egypt. Walang nagawa si Pharaoh. Sa Old Testament ay meron tayong laging makikitang principle. Ang Diyos lamang ang mayroong karapatan na magpahayag ng kanyang kagustuhan at utos. Dahil siya ang creator, siya ang manlilikha. At kapag mayroong disobedience, ay mayroong konsekwensya ito. Kahit na kay Pharaoh, hindi lamang sa bayang Israel. At ang naging konsekwensya ng disobedience ng paraon ay ang buong bayang Israel ay nawala sa kanya. At hindi lamang yun, sila'y nahatulan ng kamatayan nang sila'y nalunod sa Red Sea. Kaya makikita natin dito kay Isaiah ay nandoon din ang umiikot na teaching principle na ang Diyos lamang ang mayroong karapatan magbigay ng utos. At tungkulin natin na sumunod. Mananampalataya man o hindi. At kapag tayo ay sumunod, mayroon tayong pagpapala. Ngunit kung tayo ay lumilihis, at sa aking sermon ay patungkol sa pagre-rebelde, ay meron itong konsekwensya. My passage for this morning will come from chapter 1, verses 1 to 9. Hear the word of the Lord. The vision of Isaiah, the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Hear, O heavens, and give ear, O earth. For the Lord has spoken. Children have I reared and brought up, but they have rebelled against me. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib, but Israel does not know. My people do not understand. Ah, sinful nation, a people laden with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly. They have forsaken the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They are utterly estranged. Why will you be struck down? Why will you continue to rebel? The whole head is sick, and the whole heart faint, from the sole of the foot even to the head. There is no soundness in it, but bruises and sores, and raw wounds. They are not pressed out, or bound up, or softened with oil. Your country lies desolate. Your cities are burned with fire. In your very presence, foreigners devour your land. It is desolate, as overthrown by foreigners. And the daughter of Zion is left like a booth in a vineyard, like a lodge in a cucumber field, like a besieged city. If the Lord of hosts has not left us a few survivors, we should have been like
Sodom and become like Gomorrah. Father, we come to you once again and ask for your blessing and ask for the ministry of the Holy Spirit that we may be able to understand these passages. Illumine our minds, Lord. Open our hearts. And not only that, we pray for understanding. Give us the heart to obey your word. In Christ's name, Amen. Nabanggit ko na ang marahil na ang family background ni Isaiah. Makikita lamang talaga natin sa kanya ay si Isaiah ay anak ni Amos, son of Amos. At dito ay nabanggit ko na rin na last week kung ano ang ibig sabihin ng Isaiah. Pagkalayo-layo talaga ng Isaiah sa talagang Hebrew name ni Isaiah that Jehovah saves. Kaya nga mas malapit pa nga ang Joshua at saka ang Jesus sa pangalan ni Isaiah. Kaya parang pag sinabi natin Isaiah, ano ang meaning ng Isaiah? Yan kasi ang naging kaparaanan nung naging Anglicized, no, nung in-English na ang Hebrew word. Pero gusto kong ilagay natin sa ating isipan that when we read passages of Isaiah, ay ilagay natin na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay ang Diyos ang siyang nagliligtas. At sabi nga natin, ito ay mini Bible sapagkat ito ay binubuo ng 66 chapters. Now, the dates of the 4 kings mentioned dito sa ating passage ay makikita natin na it is approximately 690 BC to 590 BC. Pero marami ang naniniwala na ang talagang ministeryo ni Isaiah bilang propeta ay makikita pa natin sa Isaiah chapter 6. Pero ganun pa man, ay meron na siyang influence o meron na siyang access sa mga hari na ito. Makikita rin natin na sinabi ritong the vision of Isaiah. Ano ba itong vision na ito? Kadalasan kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, ang vision ay parang nanonood tayo ng sine. Yun ang ibig sabihin ng vision. Well, halimbawa dito sa Book of Revelations at ibang mga propeta ay mayroon silang vision. Pero totoo nga ba na itong sa Isaiah ay nakakita ng parang sinihan na tumatakbo at gumagalaw kung kaya't ito ay naisulat niya? Well, the church fathers has a different explanation of this. Ang sinasabi ng mga church fathers ay ang vision para kay Isaiah ay binigyan siya ng karunungan. Ang ibig sabihin, ito ay isang kaloob sa kanyang kaisipan, kung kaya't ito ay kanyang naisulat. So, hindi ito visual na nakikita ng kanyang mga mata. Meron tayong nabasa sa Hebrews 11 na mga tinatawag nating mga taong may mga pananampalataya. Nabanggit doon ang mga pangalan ng iba, ang iba ay hindi. Pero kung kayo ay babalik muli sa Hebrews chapter 11, ay meron kayong makikita na may mga ilan na sila ay that they were sown o kaya ay nilagari, no? They were sown into, sila ay nilagari o parang yung kanilang katawan ay nahati. At ang sabi ng tradisyon, si Isaiah yun. Jewish tradition ay nagsasabing sa panahon ni Haring Manasseh ay si Isaiah ang tinutukoy na naging martyr bilang propeta. Ngayon, tingnan natin ang hatol, ang charges. Ito ay salita ng Diyos para sa Huda. Una-una para sa hari at hanggang sa Huda. Mapapansin ninyo sa Old Testament, sa panahon ng mga hari, kung ano yung hari, ganun ang tao. Kung ano yung pinuno, ganun ang kanyang mga tao. If a king is a good king, kung ang hari ay makadiyos na hari,
ang mga tao ay nagbabalik loob sa Diyos. At makikita rin natin may blessing na binibigay ang Diyos sa kanilang sambayanan o sa kanilang bayan if a king is a good king. Meaning, kung ang hari ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Nakita niyo yung word na obedience. But if a king is a bad king, ay nandun ang parusa at sumpa. And so here, ang hatol. Tingnan ninyo kung gaano ang panawagan ng Diyos through Prophet Isaiah. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. Ang sinasabi dito, ang gustong magtestigo ay ang kalangitan hanggang sa kalupaan. Ito yung hinihinging testigo. Makinig ka, kalangitan. Alam naman natin, ito ay poetic language, pero ang testigo rito ay napakalawak. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. And by the way, ito rin ay sinabi ni Moses. Ito rin ay naipanalangin ni Moses sa aklat ng Deuteronomy chapter 4 verse 26 na siya rin ay humihingi ng witness o ng testigo mula langit hanggang sa kalupaan. Na ang sinasabi niya, kayo ang testigo kung ang tao ay sumunod o ang aking bayan ay sumunod o kung ang aking bayan ay lumihis sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko na, alam niyo, ang prayers na makikita natin sa Old Testament, hindi masama na tayo ay mangopya ng panalangin, ng mga panalangin ng mga makadiyos na tao sa Bible. At si Prophet Isaiah ay makita natin ay hiniram niya ang panalangin ni Moses sa Deuteronomy. At ito rin ang kanyang sinasabi. But gusto kong tingnan natin ano ang mga hatol o ano ang paratang, ano ang charges, ano ang paratang sa bayan ng Huda. Ang unang sinabi niya, sila'y aking mga anak. Children have I reared. Ako ang nagpalaki sa kanila. Ayun, naintindihan na natin dahil nagsimula ito kay Abraham at sa lahi ni Abraham kaya nagkaroon ng Israel at ang Diyos din na nagligtas sa kanila sa kamay ng Paraon kaya sila'y hinuhubog at inaalagaan. Children have I reared and brought up, but they have rebelled against me. Kaya ang hatol, ang charges, ang accusation sa kanila, sila ay mga rebelde. But they have rebelled against me. At kung titignan din natin ang verse 4, ito pa ang accusation o charges sa bayang Huda. Sinful nation. A people laden with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly. Kaya nandun ang pagiging rebelde, nandun din ang pagiging corrupt. And so, these two charges are people of rebelling against God at sila ay namumuhay ng kabaluktutan. At dahil dyan, kung bakit sila merong desolation. Kung bakit sila ay laging nasa bagsak. Kaya nga sa verse 5, why will you still be struck down? Why will you continue to rebel? Sa inyong pagre-rebelde, ito ang nangyayari sa inyo. Gaano ka corrupt ang bayang ito? Sa verse 5, the whole head is sick, and the whole heart faint. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it. Kaya point dito ni Isaiah, kung
patuloy na ito ang inyong gagawin, magre-rebelde kayo at kayo ay mamumuhay ng pagkabulok, isa lang ang pupuntahan nyo. At binanggit dito ang kanilang mga nagiging karanasan. But bruises and sores and raw wounds, they are not pressed out or bound up or softened with oil. Kung ikaw ay sugatan, at hindi lamang sugatan, fatal ang iyong sugat. Dumudugo ang iyong katawan. Kung walang lunas ito, o kung walang maggagamot sa iyo, o kung hindi ka iba-bandage, ano mangyayari sa iyo? Mamamatay ka. Mamamatay ka sa ubos ng dugo. Dahil unti-unti. Maaring hindi agad-agad, pero ito ay unti-unti. Pero ito ang sinasabi ng Diyos sa Huda, ito kayo. Kayo ay you are black and blue, kayo ay punong-puno na ng pasa, at punong-puno na kayo ng sores, meron na kayong mga sugat, at may dumadagdag pang mga sugat, at hindi kayo binabalutan ng bandage. Hindi kayo ginagamot, or binibigyan kayo ng oil na makapagbigay sa inyo ng relief. Pangalawa, sa verse 7, ganito ang itsura nyo. Your country lies desolate, your cities are burned with fire, in your very presence, foreigners devour your land. It is desolate, as overthrown by foreigners. Ayun, sila itong tinawag sa verse 8, daughter of Zion. Pagkatapos ang description sa kanila, it is like a booth in a vineyard. Para kayong isang bahay kubo sa taniman ng ubas. Pagkatapos like a lodge in a cucumber field. Pagkatapos like a besieged city. Parang kung tinitignan, kayo ay isang bahay kubo sa taniman ng ubasan at kayo ay bahay kubo pa rin sa taniman ng cucumber. Ngunit ang sinabi rito ay, ngunit kayo ay wasak. Ang inyong bahay ay wasak. At sa verse 9, if the Lord of hosts has not left us a few survivors, we should have been like Sodom and become like Gomorrah. Dito sa conclusion ni Isaiah sa verse 9, ay makikita natin that only because of the mercy of God does the land continue to exist at all. Kahit ganito sila kasama, ngunit ang Diyos ay nagtalaga ng few survivors. Ngayon, itong few survivors ito, itong kaunti na naligtas, ay dahil sa habag ng Diyos. Kaya sa puntong ito ay makikita natin ang tema ng pagsunod. The theme of obedience and responsive nature natin. Nakita nyo ba kung papaano, napaka-graphic nung pagsasalarawan ng pagsuway nitong mga bayan ng Diyos na ito? Sa verse 3, the ox knows its owner. Sa atin, ang kalabaw, kilala niya ang kanyang amo. And the donkey, its master's crib. Ang donkey ay mukhang kabayong maliit, pero diretso ang tenga. Totoo naman, di ba? Kung kayo ay mahilig sa alagang hayop, ang hayop kilala niya kung sino ang kanyang amo. Ako nga, nagugulat. Totoo, sabi ko, totoo, ang aso ay napaka-lakas ng pang-amoy. Kasi sa ngayon, ang parang pinakaamo ng aming boxer na aso ay yung aming apo.
Kasi yun ang nagpapakain eh. Alam mo, ang aso, yung alagang hayop, kung sino nagpapakain, sa kanila yun ang amo. Nagugulat ako na 300 metro ang distansya ng aking apo. 300 meters. Alam niyo gaano kalayo yung 300 meters? Hanggang kanto ng FPJ o Roosevelt. Yung aso namin ay excited na. Tumatahol na at excited na. Kaya pinagmamasdan ko eh. Sisilip ako, nandun ako sa taas, sisilipin ko yung aso. Makikita mo sila. Takbo na ng takbo, ang kanilang buntot ay gumagalaw na. 300 meters at pagbibilang lang ako ng ilang segundo at dumarating na yung sasakyan na nakasakay yung aking apo. Siguro kung kayo ay may aso sa iloob ng bahay, ganoon din yun, nakaabang na yun sa pintuan. O kung kayo ay may pusa, nakaabang na yun. Di ba? Parang pagbukas mo ng pintuan, kita mo yung buntot ng inyong aso at kita mo yung kanyang mukha excited. Di ba nakakapagtanggal nung pagod o yung init ng ulo mo na nangyari doon sa labas? Dahil sinasalubong ka ng alagang hayop. At pakinggan niyo ito. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know. My people do not understand. Kuminsan, sabihin natin, ganun ba talaga karebelde ang bayan ng Diyos? Oo. Parang sabihin natin ano nangyari? Ano nangyari? It's because they disobeyed God. Narinig din ninyo ang sermon ko nung sinimulan ko ang introduction ng Isaiah. But the preaching of the Word of God refreshes us. No, tayo ay talagang napalalakas, tayo ay talagang na-encourage, tayo ay natutuwid, tayo ay nakokorek kung susunod tayo. Pero, the preaching of the Word of God is not neutral. Meaning, kung ikaw ay babaliwalain mo ang pangangaral ng salita ng Diyos, narito ka lang kasi kailangan mo lang narito. Pero ang totoo, binabaliwala mo ito. Again, the Word of God is not neutral. Kung binabaliwala mo ang salita ng Diyos at hindi mo pinapahalaga ng salita ng Diyos, patitigasin ang puso mo. Nakita niyo ang nangyari kay Pharaoh? It was a direct command from the Lord, let my people go. Anong ginawa ni Pharaoh? Sino yung Diyos? Sino yung Diyos mo? At ilang beses nating mababasa, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. And so, the Word of God is not neutral. Akala ba ninyo walang epekto sa inyo kung kayo ay namumuhay ng patuloy ng makasalanan? Titigas ng inyong puso. And time will only say na matulad tayo sa Israel. It did not happen overnight. Pero sa haba ng panahon, kung kayo ay nagigitara at nag-aaral kayong maggitara, sa unang guitar lesson nyo, ang sakit sa mga daliri. Pero kapag kayo ay araw-araw nagpa-practice at sa loob ng isang taon na magtataka yung iba, hindi ka na ba nasasaktan? Hindi na. Bakit? May kalyo na ako eh. Matigas na yung aking fingertips. Kaya't ganito rin ang nangyari sa Israel. It did not happen overnight. At napakalalim ng kanilang pagre-rebelde. At sa kanilang pagre-rebelde, ang konsekwensya ay ang pagkawasak ng kanilang bayan.
Ano niyo mga kapatid? Kung minsan, akala ng iba ang Word of God ay para lamang sa atin. Ang Word of God ay para sa lahat ng tao. Dahil ang Diyos ang manlilikha ng lahat. At kung minsan maintindihan na, minsan bakit pinipilit nating intindihin? Bakit niya ginawa yun? Ano ang nasa isip niya? Ang totoo, dahil palayo siya ng palayo sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo ang sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1, verses 18 and following. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Lahat ng tao, o yung mga taong ayaw ng ganitong gawain, ang totoo, alam nila ang kalooban ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa isip nila, sa budhi nila, sa puso nila. Alam nila yan. Kaya nga sinasabi, for what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. Dito lamang kay Isaiah, ang testigo ay mula langit hanggang lupa. Kaya, kung ikaw ay tatayo sa harapan ng Diyos, sa tingin mo ay may maidadahilan ka pa? We are without excuse. Verse 21 ng Romans 1, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools. Rebellion is refusal to recognize who owns you, who controls you. It is a refusal to recognize boundaries. Sa verse 4 ng Isaiah chapter 1, a sinful nation, a people laden with iniquity, offspring of evildoers, children who deal corruptly, they have forsaken the Lord. They have despised the Holy One of Israel. Alam ba ninyo na si Isaiah lamang ang nagbigay ng pagsasalarawan ng karakter ng thrice holy God? Sa book of Isaiah natin mababasa ang napakaraming the Holy God, the Holy Lord of hosts. Sa Isaiah 6, Holy, Holy, Holy is the Lord. At kanino sila nagrebelde? The first is that there is only one Holy Lord. Ang panahon ng mga Israelita ay napakaraming mga Diyos-Diyosan ng bawat bansa, bawat bayan. Napakarami. Kung bibilahin ko siguro, mahigit kulang ang 10 daliri ko ng mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan nila. Meron silang Diyos-Diyosan sa lupa, meron silang Diyos-Diyosan sa bukid, meron silang Diyos-Diyosan sa karagatan, meron silang Diyos-Diyosan sa kalangitan. At kaya pag hindi umuulan, sila ay naghahandog. Karamihan ng kanilang sacrifices ay sanggol. Si Molech is another one na ang hinihingi ay animal o sanggol na sacrifice para sila dinggin ng Diyos. Pero ito ay mga false gods. Kaya there is only one holy Lord.
At siya, si Jehovah, ang Panginoon. Para kay Isaiah, there's only one God. At ang one God na ito para kay Isaiah is the Holy God. The thrice Holy God. At ipinakikita ni Isaiah, itong Holy God na ito is also the Creator. Siya ang manlilikha. Siya ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng narito. Kaya't siya ang may karapatan magsabi kung ano ang boundaries natin. At marahil ang isang di natin nakikita ay ang pagpapahayag ng Diyos that He is a covenant God. Bagamat hindi kinakailangan ang Diyos ay gumawa ng tipan sa kanyang nilikha, pero ginawa niya ito. Kung tutuusin, ay hindi na kinakailangan ang Diyos ay makipagtipan sa kanyang nilikha dahil siya ay Diyos. Pero napakayaman na makikita natin sa Old Testament that the Lord is a covenant God. And sa ating Confession of Faith ng 1689 Baptist, chapter 7, ang sinasabi, at ang Diyos condescended Himself. Ito yun. Nakipaggawa siya ng tipan. Ang Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili at nakipaggawa ng tipan sa tao. Hindi na kinakailangan, ibaba niya ang kanyang sarili. And yet, gusto niya yon. At ang kanyang pagbababa sa kanyang sarili ay hindi lamang niya pinakitang siya ay manlilikha, siya ay ang Ama. Nakita niyo yung word na children? Ito yung mga anak ko na inarugaan ko. Children have I reared and brought up, but they have rebelled against me. Kaya, huwag nating isipin na tayo ay baliwala sa Diyos. Yung paborito ko nung dating cartoons na yung tagline niya, "Goodbye, cruel world." Hindi nyo na alam yun. Malayo na yung panahon ko sa inyo. Ang tingin niya ay, ang mundo ay malupit. Pero sa Scripture, ang Diyos ay Ama. Siya ang provider ng lahat ng tao. Siya nagpapaulan sa anak ng Diyos, matuwid, mga ligtas at diligtas. Siya nagpapasikat ng araw sa mga ligtas at diligtas. Siya ang Ama ng lahat, generally speaking. Kaya humans are not merely objects to God. O hindi tayo mga alipin na hinahagupit ng Diyos para tayo sumunod. We are His children, whom God loves and cares for. Kaya nga gusto kong unang ituwid dito, kung merong isa na may karapatan gumawa ng kanyang batas at ng kanyang boundaries, nag-iisa lang yun, ang Diyos. Mananampalataya ka man o hindi, ang Diyos ang siyang tanging, walang iba na magsasabi kung ano ang dapat at kung ano ang mali. At kung ang Diyos ang meron lamang karapatang gumawa ng boundaries at kung ano yung gusto niyang gawin, ano ang tungkulin ng lahat ng tao? Sumunod. Pag di ka sumusunod, anong tawag sa iyo? Rebelde. Ito ang problema ng modern world ngayon, na hindi na ito nasasabing kung di ka sumusunod sa isang absolute truth o absolute command, ay okay lang yun. Marami naman tayong katotohanan. Yan ang turo ng postmodern system. Kaya nga ayaw nga makapanakit. Kaya nga siguro, kung tama ang tradisyon sa sobrang galit ni Haring Manase kay Isaiah, siya'y nilagari. Hinati ang kanyang katawan. Dahil si Isaiah ay hindi mahinto sa pangangaral kung ano ang sinasabi ng Diyos. And so when we rebel, kung gusto natin gawin yung gusto natin, our rebellion is against the only God, the sole Creator, the covenant Lord, and the Father. Dito tayo nagre-rebelde.
At sinasabi ko nga kanina pa, rebellion has consequences. Ano ka ba pahituin? Lapit na. Rebellion has consequences. Pero hindi ito makita ng mga tao. Hindi rin ito makita ng Israel. Bigyan ko kayo ng isang batas, the law of gravity. Ang law of gravity, alam natin, walang sinisino yan. Umakyat tayo sa bubong nating ito, o mas mataas pa, o umakyat tayo sa puno na to ng mangga na nasa labas natin, yung pinakatuktok. Ano ang ilalagay mong pagiging positibo sa isip mo? Paglundag ko, hindi ako masasaktan. Kahit na siguro gaano kakapositibong magsabi ng paglumundag ako dyan, o ito na lang harapan ng ating building, yung apartment na ito, mas mataas yun. Lumundag ka dyan. Kahit na anong positibong ilalagay mo na, hindi ako masasaktan, aalagaan ako ng Diyos, na hindi ako mapipilayan. Anong sasabihin sa mga tao? Hibang ka. Siguradong masasaktan ka at napakalaki ng porsyento, mapipilayan ka, mababalian ka ng buto. Bakit natin sinasabi yun? Law of gravity. Labagin mo ang physical law, may konsekwensya. Law of gravity. O wag na lamang law of gravity, yung tren. Yung tren na mabilis, yung MRT natin, dyan sa may EDSA. Para dalhin tayo ng tren natin na yan sa ating destinasyon, ay kinakailangan yung tren dumadaan sa kanyang riles. Kailangan pa ba nating memoryahin yun na hindi tayo maihahatid ng MRT kung lilihis siya sa riles? Hindi. Kinakailangan dumaan ang tren sa riles para tumakbo ng mabilis at maihatid tayo sa destinasyon. Alam natin yan, di ba? Natural law, physical law, common sense. Hindi, engineering truth yan. Pero ito ang hindi alam ng marami. Spiritual law. Labagin natin ang batas ng Diyos. May konsekwensya. Di ba matalino ang tao? Siyempre, sabihin mo, matalino ka, aminin mo. Pero dito, mas matalino hayop kaysa sa tao. Ito sinabi ni Isaiah. Mas mabuti pa yung kalabaw. Mas mabuti pa yung asno. Pero itong Israel, my children, inalagaan ko, my people, hindi nila ako sinusunod. Kaya kung hindi natin naunawaan yung physical laws and the spiritual laws, at pinipilit pa rin natin gawin yung gusto natin, mas matalino pa yung aso mo kaysa sa iyo. Kasi ang aso mo, bago ka dumating, excited na, pero ikaw ay hindi excited sa iyong Diyos. Kuminsan, makaka-relate tayo dito. Pag tayo nasaktan, when we are offended, ano ang gusto natin? Hustisya. Gusto natin dapat ako ay magkaroon ng parehas na hustisya, mapanagutan ng mga taong nanakit sa akin. Pero kapag tayo ay ang siyang nananakit, kung tayo naman ang nag-o-offend, at may yung kabila sumisigaw ng hustisya, tsaka na yan. Diba? Tsaka na yan. Nakita nyo yung tao, kapag tayo ang nasaktan, gusto natin hustisya. Kapag tayo mananakit, hehehehe. Ang totoo,
We demand consequences when they are in our favor. Gusto natin hustisya agad kasi tayo yung naaragabyado. Pero kung tayo ang nag-aaragabyado, ginagawa natin ang lahat ng paraan para pagtakpan na huwag tayong makatikim ng konsekwensya ng hustisya. Ba't ko sinasabi ang mga bagay na ito? Ikaw ba ay namumuhay ng may sariling dikta ng iyong kalayaan? Ikaw ba nagdidikta kung anong gusto mo? O ikaw ba nagsasabi, binigyan ako pinalaya ako ng Espiritu Santo sa kasalanan kay Satanas sa kaharian ng kadiliman. Malaya ako. Pinalaya ako sa kasalanan. Pero ang buhay ko ay buhay na pagsunod sa batas ng Diyos. Sinusunod ko hindi bilang isang alipin. Sinusunod ko bilang isang malaya na niligtas na Diyos, kung kaya't ang pagsunod ay may kagalakan. Kung tayo ay nahulog sa kasalanan, isa lamang ang ating tatakbuhan, ang Diyos. Dito kay Isaiah, doon sa huling talata ng verse 9, kung bakit may natira, kahit kaunti, few survivors, ang sabi ni Isaiah, ay dahil sa Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kung kaya tayo ay nakapagpapatuloy. Hindi ko alam kung kayo ay nanalangin at umiiyak na nasasabi niyong, Panginoon, ligaw na ako. Wasak na ang buhay ko. Patungo na ako sa kapahamakan. Pero dahil sa biyaya po ninyo, O Diyos, ibinalik niyo ako. Sariwa pa rin ba sa inyo sa Deuteronomy chapter 39, or rather Deuteronomy chapter 32, verse 39, na ito ang sabi ng Diyos, I am He, and there is no God beside me. Pagkatapos, ang sabi ron, ako'y pumapatay, I kill, and I make alive. Ako'y pumapatay, at ako ay bumubuhay. I wound, and I heal. Ako'y nagbibigay sa inyo ng sugat, at ako rin ang nagpapagaling. And there is none that can deliver out of my hand. Nakikita ba natin ito? Na ito ang prinsipyo, ito ang buhay dapat natin. At kung bakit ang ating buhay ay pagkawasak, at mas lalo na ang bayang Israel, na nandun ang propeta ng Diyos, nandun ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, tumalikod pa rin sila, masaol pa sila sa hayop. Hindi ba't himala na ang bayang Israel ay hindi naubos? At ganun din tayo kung tayo ay magbabalik at magme-meditate. Paano kung namatay na tayo noon nang hindi tayo kinahabagan at niligtas ng Diyos? Mga kapatid, hindi pa ba sapat yan na mahalin natin ang Diyos? Na ibigay natin ang buong makakaya natin
ng may kagalakan sa paglilingkod ng Diyos, hindi pa ba sapat yun na tayo ay niligtas ng Diyos? And only apart from God's preserving grace ay makakapamuhay tayo ng may pagpapasakop sa Diyos. Manalangin po tayo. Nawa, Diyos, makita namin na ang paggawa ng mga kasalanan ay hindi simpleng gawain ito. Lalo na sa amin ng mga anak ng Diyos, na nakakalimutan po namin na kami ay dating patungo sa kapahamakan, pagkawasak, kamatayan. Ngunit sa inyong biyaya, kami po inyong niligtas. Naway makita namin na ang buhay namin ay buhay na namumuhay sa Espiritu Santo, ayon sa kalooban ng Espiritu Santo, namumunga ng bunga ng Espiritu Santo. Sapagat ito lamang ang aming tanging dapat na tahakin at tatahakin hanggang sa kami ay inyo nang pauwiin o kunin o maabutan namin ang inyong pagbabalik sa mundong ito. Patawarin niyo kami, Diyos, kung kami nakakalimot sa magalak na tungkuling ito. Nawa makita namin ang konsekwensya ng pagpupumilit na gumawa ng mga bagay na lihis sa inyong spiritual at banal na utos. At naway makita namin ang inyong mga utos ay hindi pabigat. Ito'y kagalakan at magaang ipamuhay. Sapagkat si Kristo ang siyang umako ng aming kaparusahan. Jesus was wounded for our transgressions. Siyang naghirap, siyang namatay para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At kami, Panginoon, ay mayroong katiyakan ng inyong pangangalaga. Ngunit, bilang mga anak ng Diyos, kung ang aming gawain ay patuloy na gawaing mali, kami ay tiyak na inyong didisiplinahin upang maibalik sa inyong pamilyang punong-puno ng pagmamahal sa inyo at pagsamba sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.